Sound check. Welcome po ulit guys sa ating channel, Stock Play. At ngayon po ay pag-uusapan natin is Philippine Mining and Oiling Stocks. So syempre marami to guys, right? Ayun na, super dami. Pero mamimili lang tayo syempre. Ayun na, super dami niyan eh, di ba? So let's start. So by the way pala, yung mga videos natin is marami na, no? Since no Friday. Okay? So kailan ba yung Friday? 27 yun eh. O, 27. Ito. So we have here Top Trending Stocks Part 1 and Part 2. Right? Tapos Blue Chips Part 1 and Part 2. Tapos Big Picture Analysis kay dito. And right now, so meron po tayong bagong upload kanina lang, Property Stocks. Ayan. Tapos, don't forget to subscribe, ano? Tapos, pakiclick po yung all button. Subscribe and click all button. All button. Ayan. Then here, okay, pakifollow po yung aking account sa may Instagrams, no? Ayan, paki-search po Stock Play. Let's start. So number 1 natin si BSC. So ayan. So base dito guys kay BSC is ayan, so nag-retest guys, ano? Sa ating resistance dito sa 0.31. Right here, 0.31 right here. So meaning guys, heavy rejection, ano? Right here. So bali ang magiging support natin dito is eto dito guys, so may 0.26 right here, 0.26, no? Tapos kung papansinin natin dito kay BSC, so meron tayo ditong gap up na di pa na-filled right here. So tignan natin kung siya ay makakapanik pa or pullback muna tayo rito guys. Ayan, cool off, no? So may support. Tapos i-check natin, wait lang wait, right here. Okay, so base dito, oops, ayan, soburahin na natin to at medyo ano siya, medyo intrusive, no? So base dito guys, right here is eto, accumulation phase, di ba? Ayan, no? Sideways, breakout, throwback, then bounce, pullback ulit, then boom, no? So meaning guys, this part is markup phase, no? Kay BSC. Ayan. So pagka kasi markup phase na, medyo ano na yan, medyo risky na, no? Ayan, kasi yung mga retail buyers is nagsibilihan na. So meaning meron na dyan guys price discovery, no? Ayan. So that's why markup nga itawag, di ba? Markup phase. Ayan, so na-push na yung price pataas. So dito sa moving averages, 50 malayo, 100 malayo, 200 malayo rin eh, di ba? Ayan, malayo. So meaning guys, okay, palagi natin sinasabi, no? Pagka si price, okay, eto si price pagka si price is malayo dito sa moving averages, so meaning nun, hype na yun, ano? FOMO, fear of missing out. Ayan, markup phase. Ayan, sa part na yan. So kung tataas pa yan is bonus na lang, no? So medyo risky kung papasok ka ngayon, especially pagka nasa resistance. Ayan. Tapos sa ano natin, sa cloud, so nag-print out na siya rito ng flat, no? Ng flat line.
na pwede natin gawing support. Okay. So, dito yon sa may 0.25. So, tignan natin kung bubuhusan to. Then, i-check naman natin ngayon sa kanyang RSI. So, based dito kasi, so, parang siya parang bearish divergence right here. So, we have lower high, high, lower high. Tapos, sa ating price is, ayan, high, higher high. So, meaning possible bearish divergence, right here kay BSC. Tapos, dito kay MACD, right here, okay, ano ba to? Ayan, parang lower high na guys, kay histogram, and here kay OBV, lower high na rin. Ayan, lower high, high, lower high. So, bali ang magiging support natin for this one kay BSC is here. Support, dyan. Save. Tapos, next natin si coal. So, dito naman kay coal, guys. Ayan, so hype na rin to. Super taas na, So, sukatin natin. So, from here, tapos hanggang dun sa pinaka-itok-tok, ayun, 100% na. Tapos, i-check natin based dito sa kanyang big picture. So, medyo lumalaban to, right now, si coal. So, bali, siya ay binuhusan ba? Okay, so binuhusan nga, pullback right now. So, bali, ang support natin will be, so, ayan, so possible dito guys, right here. Support, so dito. Diyan, support, tapos yung resistance is possible dito. Right here. Ayan. Okay, sa part na to, ayan di ba? So, ang support is here sa may 0.37 series of touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, 0.37. Tapos yung support natin for this 1K coal is here, 0.29. Series of touches din, 1, 2, 3, 4, 5. Dami 6, 7, and 8. So, ayan. So, sa part na to, para siya nagkikreate ng watt pattern. Ayan. So, yung favorite natin palagi, pagka, pagka accumulation phase na, So, we have here, possible, Possible left shoulder, head, then, right shoulder. Oh, ayan. So, pwede. Right here, pwedeng mag-play out to guys, ayan. So, tignan natin. Tapos, sa moving averages, wait lang. So, we have here the 50 support, ayun, 100, 200, oops, 200. So, we have here golden cross. Golden cross here. Right here. Okay, good. Nice, nice. Tapos, K-Cloud. K-Cloud. Okay, so medyo mataas na yung trajectory O, dito. O, mataas na, So, pero ayan, so possible nga mag-print out pa nga to ng ng inverse head and shoulder pattern, which is
more bullish, ano? Ayan. So, nagbi-build up pa lang to ng ano, ng mga support. Ayan. Tapos, so dito naman sa RSI, i-check natin. RSI. So, bali dito parang ano eh. Ayan, para siyang bearish divergence, no? So, we have here lower high, high, lower high. Tapos dito naman sa price action is high, higher high. So meaning possible nga this part is bearish divergence, no? Ayan. And kay MACD, higher high, no? Higher high pa rin guys dito kay MACD. So tingnan natin kung siya ay sustainable. Ayan, kasi binuhusan na right now eh, no? And here kay volume, ayun, sell off na rin. Sell off since tayo ay nasa resistance. Ayan, sell off. So ang support for this one is medyo malayo. So ayan, malayo guys. Malayo, no? Support is here. Medyo nasa baba. Ayun dyan. Save natin. Tapos yung next is DIZ. DIZ. D-Zone. D-Zone copper and silver. Ayan. So dito naman kay D-Zone. So base dito guys. Wait. Sideways to. Grabe naman to. Grabe oh. Sideways. Since 2013 sideways guys. Ayan o, sideways, wow. Ayan. So, bali hanapin natin yung mga support and sa resistance, no? Syempre. So, ang support natin dito will be here. Support, dyan. Ayan. Sampa. Tapos, yung resistance, first resistance, so syempre dito nauntog na siya. Resistance is here. Diyan. Okay, so dito guys, right here. So bali yung ano natin, support natin is 7 pesos. Tapos yung resistance 8.5 or 8.55 pesos, no? Tapos so meron tayo ditong minor support kay D-Zone. So dito yun guys, around here sa may 7.95 pesos minor support dito guys. Tapos since siya ay nasa resistance, ano? So, if ever na siya ay magbe-break out, so what's next? Pwede hanapin natin. So, bali dito guys, possible dito. Right here. Okay? Sa 9.3 pesos. Ayan. So, tingnan natin, no? And sa part na to, so, para siyang fresh breakout. Ayun, no? Diba? Fresh breakout, guys. Series of lower highs. Kaya ano to, no? Downtrend line. High, lower high, then fresh breakout. And kung papansinin natin, this part is ayan. So, para siyang ano, no? Inverse head and shoulder pattern. So, we have here the left shoulder, the head, tapos right shoulder. Ayan. So, tingnan natin kung magpe-play out siya, no? Let's see. Tapos, sa moving averages, 50, 100, 200, medyo malayo. Ayan. Tapos, kay cloud, okay, so medyo mataas na rin yung cloud na to.
medyo matarik na rin yung kanyang trajectory, ano? Right here. O, ayan. So, mataas na. So, based dito, kung susukatin natin yung kanyang, yung kanyang gain since nung March, no? COVID crash. So, from here sa head up to this point is 50%. Ayan. So, medyo hindi convincing to, no? Si Dison. Kasi sideways since 2013, eh. Tapos, dito naman kay RSI, so, medyo nahihirapan siyang makapanik, guys. Right here. So, top out rito, no? Ayun, no? Right here. Lower high pa rin. So, we have high, lower high. Diba? O, ayan. Tapos, dito naman, kay MACD, so, possible bearish crossover, no? So, nag-flip na si MACD line pababa. Tapos, si histogram is series of lower highs. O, ayan. Siya ay nasa resistance, eh. Right now, no? Tapos, dito naman sa volume niya, so, i-check natin. So, meron ba tayong dito? Trend line. Meron ba? Okay. Series of lower highs pa rin, eh. So, we have high, lower high, lower high. Wala, eh. No? Still bearish pa rin. Pero, okay sa part na to, sideways. Right here. So, meron tayong support dito, eh. Support. Ayan. So, tignan natin, kung siya ay magre-retest for breakout. Okay, sa part na to. So, may downtrend line niya. Tapos, yung next natin, si nickel. Ayan. So, meron na ba tayo nickel? Wala pa, Ayan. So, i-check natin to si nickel. So, based dito, guys, right here kay nickel, since meron tayong channel na pataas, uptrend channel, series of higher lows and higher highs, right? O, ayan. So, sinusunod niya yung kanyang trend, no? Trend is our friend. Trend is your friend, no? Ayan. So, based dito, so, ito guys yung ating resistance. 1, 2, 3, 4, and 5. So, that's why siya ay binubusan right now. So, possible, mahit natin to, no? Ito si 4.35. 4.35 pesos. Ayan, kay nickel, no? So, bakit? Kasi trend line nga yan. And sa part na to, is still possible pa rin naman, Ayan, no? Super huge, grabe, no? So, we have here the inverse head and shoulder pattern. Right here. O, diba? So, based dito, sa inverse head and shoulder pattern natin, so, ang ating target price for this pattern is here. Sa 5.4 pesos. Pero still, hindi pa rin siya na re-reach, no? Ayan. So, tingnan natin. Tapos, ang moving averages, 50, so medyo malayo. 100, so medyo malayo rin. 200, malayo. Tapos, kay cloud, so dapat mataas na to guys, No, ayan. Okay, so mataas na yung ating trajectory kay cloud, no? Ayan, no? Ayan. Mark up pace dito kay nickel, no? So, very obvious naman. At kung susukatin natin from this area, right here, so we have here the double bottom, double bottom, tapos nag-print out siya ng cup with handle, and right now guys, eto nga, inverse head and shoulder pattern. Di ba? So, sa part na to, let's measure. So, from here up to this point, 225%, no? So, medyo, malaki na yung upside niya ni nickel, no? And here, kay RSI, so, ayan, so pullback tayo ngayon, Support is medyo malayo.
Pero dito, wait lang. I-check natin kung meron tayong trend line. Meron ba? Ayan, so parang meron, ano? Ayan, no? So, we have here, so, 1, 2, 3, tapos, shake out. Ayan, so, nabutas, pero bumalik lang din, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, and possible dito, guys. Right here. Support, no? O, ayan. So, pagka nabasag to, guys, si trend line, so, meaning, makaka-experience tayo dito ng heavy sell-off kay nickel. Ayan, kasi trend line yan eh. Tapos dito naman kay MACD, lower high sa histogram. So very obvious naman. Tapos possible bearish crossover here sa ating MACD. MACD line at signal line. Okay? Tapos dito nga, so based dito we have here the bearish divergence, no? High, lower high. Okay. Tapos ano natin sa price action is high, higher high. Bearish divergence, no? No, ayan. So sa part din na to, kay RSI ganun din, ano, bearish divergence. Lower high dito, tapos sa price action is higher high. Tapos kay volume, so medyo sideways right now. Okay, so tingnan natin kung siya ay magpi-print out ng higher high ulit. Ayan, kung siya ay bullish pa, no? Pero base dito, high lower high pa rin tayo eh. Ayan, support. Syempre ang support natin dito is here. Diyan. Save natin. Next is SCC, no? SCC. So, i-check natin to sa SCC. So, from here is still, ayan, so nag-bounce dito, no? Sa may, ano natin, support sa 12 pesos. Tapos, na-filled na yung ating gap. Gap up filled right here. Ayan, sa may 12 pesos. And right now, guys, si candle is nag-print out ng bullish harami candle. So, meaning, guys, possible reversal right here. Pero take note, guys, ang magiging problem natin dito kay SCC is here sa 12.85 pesos. Okay, so dapat makapanik siya rito. So, bakit? Kasi this part is trend line yan eh. Ayan, no? Diba? So, we have here 1, 2, 3, and 4. 4 touches, no? 4 rejections. No, ayan. So, tingnan natin kung makakapanik, no? Pero, based dito, guys, sa ating downtrend line, since, ano to? Since ano ba to? Since, layo ah. Okay, since 2017, ano? Ayun, no? Since 2017, ayan. So, nabasag na, guys. This is a good sign. Right here kay SCC. No, ayan. So, tingnan natin. Let's see, ano? Let's see. Pero based dito kasi, kung titingnan natin, guys, ano? So, possible din kasi this part is, so, we have cup. Tapos, we have handle. Ayan, no? Cup with handle pattern. Tapos, ang moving averages, 50, 100, 200. O, ayun. So, lumalaban to, guys, ano? Kay 200-day moving average. So, nag-close ulit dun sa may taas ng 200-day moving average. So, this is a good sign. So, yun nga lang, dapat makapanik nga dito sa 12.85 pesos. Ayan. Para mas safe, no? And kay Cloud, so medyo sideways na si Cloud, tapos pataas na rin, guys. Nice. Okay, tapos i-check naman natin ngayon sa kanyang mga indicators. Let's see.
So based dito, series of lower highs, lower lows, bearish, ano? Since siya ay pullback right now. High, lower high, lower high. Tapos low, lower low. So sa part na to, siya ay retest. Ayan, sa may resistance niya. Dito guys. Pero kung siya ay mare-reject, so medyo malayo yung support natin dito, no? Right here. Or possible eto. Dito guys, yung support. So ayan. So based dito from here, KRSI, so we have here possible bearish divergence, no? High, lower high. High, lower high. Tapos sa price action is high, higher high. Okay, so possible bearish divergence. Pero tingnan natin, ano, kasi lumalaban siya ngayon eh. Palaban yung mga bulls right now. MACD, lower highs pa rin. So tingnan natin kung ipupush to, ano, pataas for the breakout. Big breakout guys, take note. Ayan. Tapos sa volume, so medyo malapit lang to for the breakout, no? Okay. So parang may sinyalis to na ibig mag-breakout guys. Ayun, no? 3 touches, no? So tignan natin sa Tuesday kung ipupush siya. Push, push. Ayan, so tignan natin. Right here. Ayan. So yung next natin si NI. So ito palagi itong ano eh, request ni Sir John Santos ba yan? Kung di ako nagkakamali, ano. So base dito guys is na-hit na, no? Ayan. So base dito sa ating Elliott wave. Ayan. So na-hit na guys yung ating fifth wave, ano? Ayun, no? So we have here, boom. Na-hit na guys yung ating target profit na 1.618, 2.95 pesos. So kung tataas pa to guys, so next target price na natin for Nihao is eto na, si 1.786 or si 3.15 pesos. So ayan, so tignan natin, ano, na-hit na guys eh yung ating target, ano, target price. So based dito, para na siya nagkikreate ng rising wedge right here. Okay, pataas, oh. So possible parang channel din to eh. Oh, ayan, di ba? Oops, ayan. So based dito, kung i-check natin, so medyo top out na to guys, ano? So we have here series of touches. So we have 1 2 3, okay, 3, tapos 3 4 5 6 and possible 7 dito, ano, top out na guys. Support, so possible na support natin is here sa 2.7 pesos. If ever na siya ay magpo-pullback, kasi sa kanyang candle, so nag-print out na siya ng shooting star candle. Ayan, di ba? So tingnan natin kung siya ba ay talagang reversal na, no, kay Nihao. Ayan, tapos sa moving averages, 50 malayo eh, 100 malayo. Ayan, 100, 200 malayo rin. Okay, cloud, so super taas na rin na to, no? Ayun, no, super taas na nung kanyang trajectory from here, tapos boom, no? So kung susukatin natin to guys, so medyo malaki na rin yung upside na to. So we have, ayan, 260%, no? So meaning guys, mark up pace na to kay Nihao, mark up pace. So dapat ang bilihan pagka sideways pa lang siya.
ito sideways, di ba? Sideways, tas breakout, throwback, then push. Ayun. And here, so titingnan natin, so overbought na rin, pero so tingnan natin kung siya ay magre-retest dito, no? 1, 2, and 3. So possible guys is siya ay mag-retest dito guys sa ating trend line, if ever na siya ay makakapanik pa, no? So ayan. Tapos dito naman sa may support, so meron ba tayong trend line? I think meron din. Ayan, no? Diba? Ayan. So, tignan natin. Trend line to. Series of higher lows. Low, higher low, higher low, higher low. No? Ayan. And here, kay MACD, so we have here the bullish crossover. Kay MACD line at signal line. Tapos, kay histogram is nag-print out na ng higher high. This is a good sign. So sana siya ay mag-breakout doon sa ating trend line, ano, sa price action. Ayan. Kasi nahit na rin kasi yung ating fifth wave, first, second, third, fourth, and fifth. So kung tataas pa siya, ang possible natin target is 3.15 dito sa may 1.786 diyan. Ayan. Tapos sa volume, so base dito pataas ng pataas, ano? Spaghetti. Ayan, pataas ng pataas Support is here. Ayan, so if ever na siya ay bubuhusan. Ayan, so trend line to. Let's see, ano? Trend line right here. Ayan, so tignan natin guys. Ayan. Rising wedge, no? Pataas. So next naman natin si Nihao CPM. So dito naman kay CPM guys, kung i-check natin to si CPM, so medyo hindi siya okay right now, ano? Kasi super taas na Ayan, no? So possible this part is distribution pace na guys. So ayan, sa part na to, no, possible distribution pace for CPM, Century Peak Holdings Corporation. So bali dito guys, so we have here the double bottom. Right here, first bottom. Tapos second bottom is here. Ayan. Tapos breakout. Right here. Mark up pace, no? Ayan. So sa part na to kay double bottom, this is the accumulation pace. Tapos mark up pace. Then right here, so parang hindi siya maganda, no? Let's see. So para siyang inverse head and shoulder pattern. Left shoulder, head, then right shoulder. So tignan natin ano kung siya ba ay distribution pace na for CPM. Pero kung buburahin natin to si head and shoulder pattern pala, no? Ayan. So mali ako na sinabi kanina. Inverse yung sabi ko, di ba? Si head and shoulder pattern. So kung titignan natin, possible is okay, ano to? So ayan. So para siyang falling wedge, no? So possible. So tignan natin ano kung siya ay magbe-breakout upside. Good. So possible this one is continuation pattern. Pero pagka nalaglag pababa, so meaning guys, bearish, no? Ayan. So magpe-play out naman si head and shoulder pattern. Ayan, so tignan natin. Tapos sa moving averages, okay, so nalaglag na sa may baba ng 50, 100, okay, 200,
Ayan na. So, possible nga, this part is distribution phase na for CPM. So, bakit? Kasi, kung papansinin nyo, yung ating arrangement ng moving averages is 200, 100, and 50. Okay? So, meaning bearish right now si CPM. So, possible nga distribution phase na to. Kung hindi makakapanik, no? Tapos, kay Cloud, ayan. So, hype na rin kasi ito eh. Laglag na rin dito sa may Cloud eh. Bearish, ano? Si CPM. And kung susukatin natin to kasi, so, medyo mataas na eh. So, from here sa bottom, tapos dito, ayun, 500. Grabe guys, 570%. Ayan. Pero sa cryptocurrency, si 500 is maliit lang yan, no? Ayan. Especially pagka bull run sa mga altcoins. So, tumatalon ng 3,000%, 5,000%, mga ganun guys. Nakakalula. And here, kay RSI naman, so, medyo sideways siya dito sa baba, no? Ayan, lower highs pa rin. Lower highs right here. Or dito sa part na to. Ayan. Tapos, dito naman kay MACD, bearish crossover. Ayan, no? Bearish crossover. Tapos, si MACD or si histogram is nag-flip na from positive to negative. This is not a good sign for CPM, no? And sa volume, yun lang. So, sa part na to, very evident. Si CPM is bearish. Ayan, pababa na yung demand. Laglag. Laglag, guys. Lower highs, no? Bearish. High, lower, high, lower, high. Low, lower, low. Bearish. Bearish siya right now, no? Tapos, yung next natin is si LC. Ito, si Lepanto. So, dito naman kay Lepanto, guys, kung papansinin natin, so, medyo sideways siya, right here, no? At kung papansinin natin, possible nga, so, yung last update natin dito kay Lepanto is possible inverted and shoulder pattern. So, possible, siya ay continuation pattern. Pero, pwede pa natin to i-tweak, no? Si inverted and shoulder pattern. So, buburahin natin yan right here. So, pwede rin is eto. So, we have the cup. Tapos, we have the handle. Ayan. Okay, so, tignan natin. Parehas lang naman din eh, no? So, based dito sa ating cup with handle pattern, if ever lang, no? Pwede sukatin natin yung pinaka price target for this pattern. Tapos connect natin sa may neckline. Ayan. So possible dito, guys, sa may 0.22 right here. Diyan. Ayan, no? Ayan. So tignan natin kung makakapanik pa nga. Kasi medyo sideways na rin dito eh. Diba? So, based dito, guys. Wait. Check natin. Okay. So, breakout na nga to eh. Breakout. So, bali, ano to eh. Right here is the accumulation phase. Dito, guys. Dito sa part na to. Right here. Ayan. So, dito, guys, no? Ayan. So, dito. Ayan. Cap pattern, no? Diba? Cap pattern. Ayan. So, mahilig siya sa may, ano, no? Sa may parabola. Ayan. So, we have here the accumulation phase, markup phase. So, sa part na to, hindi pa natin alam kung siya ba ay continuation pattern pa or
distribution phase na. So, sukatin natin. So, from this point, tapos hanggang dito sa may dulo, 180% na eh. Ayan, so malaki na rin yung kanyang upside, no? Upside. Tapos, sa moving averages, 50. Okay. So, nakabalik dun sa may taas ng 50-day moving average. Then, 100. Okay, support. Ayun, no? Nag-bounce. Nice. 200. Ayun, so medyo malayo. So, sa part na to, medyo ayan, palaban siya, no? Si LC ngayon. Cloud. Oh, ayun. So, nag-bounce, no? Nag-bounce ulit sa may taas ng cloud. This is a good sign. O, ayan. So, tignan natin. So, bali, ang magiging support natin dito is here. Dito, guys. Support is 0.14. No? Tapos, yung resistance is here. First resistance. Okay, so dito, guys. Around here. Sa may 0.16. Ayan. 0.14 yung support, tapos 0.16 yung resistance. Tapos, okay, so dito we have here the breakout, no? Ayan na breakout, guys. Breakout. Series of lower highs and series of lower lows, then breakout. Nice, nice. Tapos, so dito naman kay MACD, this is a good sign. So, nag-flip na ulit si MACD line pataas. So, possible bullish crossover, no? Tapos, kay histogram, lower highs. Or, higher lows pala. Ayan. Higher lows, no? This is a good sign kay LC. Ayan. So, nagpapakita siya ng pagiging bullish, no? And here, so, breakout. Breakout. Ayan na, breakout. Nice. Good, good. Nice. Oh, ayan. Tapos yung next natin, LC, tapos JEO. Okay. So, i-check natin tong si JEO, no? Right here. So, base dito. Oh, ayan. So, para siyang ano, no? Double bottom pattern na medyo malaki. Malaki, guys, ayan, no? Diba? First, tapos second. Right here. O, diba? O, ayan. So, tignan natin, ano? So, bali, ang magiging resistance natin for this one, kay JEO is, so, hanapin natin. So, possible dito, guys. Resistance here sa 0.28. Diyan. Tapos, yung support is here. Support. So, possible dito, guys. Around here. 0.24. No, ayan. Still sideways pa naman siya. Okay. So, dito naman, so, check natin, meron ba tayong trend? Okay, so parang meron dito, ano? Ayan, no, trend line, guys. Ayan. So, sana mag-retest dito for breakout. This is uptrend channel. Or, yung tinatawag na ascending channel, ano? Right here. Series of higher lows and higher highs. So, sa part na to, sa moving averages, 50, 100, 200, medyo malayo. Tapos kay cloud, o ayun, so medyo mataas na rin. Tapos sukatin natin from this point to this point. So 57%, so almost 60, ano? Not bad. Tapos dito naman kay RSI, lower high sa part na to, tapos lower low. Bearish, ano? Lower high, high, lower high, low, lower low. O, ayan. So, tignan natin. Tapos dito,
Support is here. Possible dito guys, oh. Support. Right here. Support. Dyan. Ayan. And kay MACD, so medyo nag-flip na rin to, ano, pababa, si MACD line. Right here, tapos lower highs na rin dito sa histogram. Tapos kay volume, so medyo nag-sell off. O yan, so tignan natin. Right here. O ayan, so tignan natin, ano, save. Tapos yung next is AB. AB tuloy, AB. Ayan, AB. Okay, so 45 minutes pa lang tayo guys. Ayan. So base dito, right here. Okay. Here na nga to, your notification will remain quiet here. Ayan. So based dito kay Atok Big Wedge Company. So tignan natin yung kanyang trend right here. So sideways, ano, ayun, no, pero nag-breakout eh. Breakout. So we have here the breakout. Breakout. Ito. Okay, so parang ito siya guys, breakout. Ayun, no. Diba? Series of touches. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and boom. Gap up, no? Ayun, sa part na yun, lumipad. Siya ay lumipad dito. So, almost ilang percent yan. So, atin natin, ano? From this point up to this point, 150%. Nice. And here guys, okay, binubuhusan siya eh. So, tingnan natin kung siya ay magre-retest dito sa may resistance sa 10 pesos. Ayan, so tingnan natin, no? 10 pesos. Tapos, sa moving averages, 50. Support, ayun, no? 100. Okay, dito sa may trend line, 200. Ayan, so medyo hirap pa to guys. Ayan, so binuhusan kasi. Pero kung papansinin natin is malapit na rin to, no? Si 200 tsaka si 50. Ayan, so possible golden cross kung makakapanik si candle sa may taas ng 200 day moving average. Tapos kay cloud, so medyo nakabaloktot pababa, ano siya ba? Ano ba to? Red eh. Red siya guys, bearish, ano? Right now. Pero tingnan natin kung makakapanik nga dun sa may 200 day moving average. Tapos dito kay RSI, so medyo hindi siya maganda right now, ano? Ayun, no? Lower high tapos lower low. Kay MACD, okay, lower lows pa rin. Wala pa rin tayong higher low sa part na to, no? Kay histogram. And kay OBV is, ayun, double bottom guys. Double bottom. Right here. Ayun, no? So, burahin natin to. Ayan. Double bottom. Ayan, no? Or double touch na tinatawag. Lower highs pa rin, no? Pero, right here is double bottom. Okay, so tingnan natin kung mag-hold dyan at magbabounce. Save. Tapos, yung next natin, si AR. So, dito naman kay AR, i-check natin. Okay, so wala pa rin tayong ano dito, progress. Still. Okay. So, sa part na to, still ano pa rin siya. Rejected, guys. So, we have here the downtrend line since 2016, ano. Ayan, pababa. So, hirap makapanik. Pero dito, okay. Okay, so lumalaban siya, no, for the breakout. So, tingnan natin kung siya ay maipupush through. Oh, ayan. So, tingnan natin to. Si Abra, no.
So, bali, ang resistance natin for this one is here. Right here. Okay, so dito guys. Sa may 0.0012, no? Support siya, no? Support is here. Okay, so dito guys. 0.0008. Okay, so dyan yung support natin, no? So, dapat makapanik dito sa may downtrend line natin. Tapos, sa moving averages, 50. Okay, so medyo hirap makapanik. 100 and 200. Ayun, so this is very crucial, ano? So, pagka nag-breakout, good. So, pagka hindi, ayun ang delikado, no? Tapos, kay cloud, so medyo sideways na rin, eh. Ayan, so tignan natin kung siya ay maitutulak pataas. Tapos dito kay RSI, so based dito, so meron ba tayong trend? Ayan, so nag-bounce lang siya dito sa may ano natin, support. Ayan, sa may red box, no? So tignan natin kung siya ba ay sustainable. Tapos dito kay MACD, so possible bullish crossover. So bakit? So nag-flip na si MACD line pataas. Tapos si histogram is pataas na rin. Higher lows, right? And sa volume, so medyo hindi maganda yung volume niya, pero tingnan natin ano sa mga susunod na trading days. So ayan. So the last two, so we have here the IT, si Atlas Consolidated Mining and Development. So based dito guys, kay 80, i-check muna natin ano yung mga ano niya, previous performance. Okay, so punta muna tayo sa weekly chart. So medyo di evident dito pag ano. Okay, so based dito guys, so we have here. Okay, so nag-bottom pala to guys. Bottom, no? Bottom peak. Ayan, no? From here, nag-bottom siya. Hindi maklik. Ayan, so ito na nga lang. Ito na lang. Okay, bottom to, ah. O, ayan, sa may 1.98, no? Si bottom. Ayan, no? So, based dito, since, ano ba to? 1985 ba to? Grabe naman to. So, we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 touches. So, kung nakabili ka rito sa bottom peak pala itong sa 80, ano? So, kung nakabili ka rito sa part na to, so you have 180% profit. Not bad, ano? And here, okay, sa part na to, siya ay nasa resistance right now. O, yan. So, resistance to, eh. Right here. Sa 5.7, ano, pesos. Okay, so tingnan natin kung makakataas or siya ay magbe-breakout, no? So, pagka nag-breakout, ang next target price natin for 80 is so possible dito, right here. O yan, so dito guys, sa may 7.3, ano? 7.3 pesos. Tapos, yung support is here. So, possible dito guys, yung support natin. 4 pesos support, no? Diyan. So, let's see. O, ayan. Tapos, sa moving averages, wait lang. Nasa weekly chart pala tayo. And here, sa moving averages, 50, 100, 200. Okay, so tingnan natin, ano? Tapos kay cloud, so medyo mataas na rin yung kanyang trajectory. Ayan. Diba? Mataas na rin, no? Tapos dito kay RSI, so kung papansinin natin, para siyang bearish divergence.
right here. So we have, okay, so dito high, lower high, lower high, right? Tapos dito naman is ayan, pataas, diba? High, higher high, higher high. So meaning possible bearish divergence. Pero tingnan natin kasi baka bigla din mag-breakout eh. And kay MACD, lower highs pa rin. Dito kay histogram, right here. Tapos, kay MACD line, so medyo pataas pa naman din, ano? Sa volume. O yan, so tignan natin kung siya ay magbe-breakout sa Tuesday. Ayan, so malapit na eh. Ayan, save natin. Tapos yung last, si BC. Ito si BC guys. Si Benguet Corporation, no? So dito naman kay Benguet, quick check natin to. Let's see. So parang nag-top out din dito eh. I-check natin sa weekly chart. Okay? So sa weekly chart is nag-top out nga siya rito, no? Double. Ayan, no? So we have here, boom. Diba? And right now, siya ay nasa resistance. Right here. Strong resistance to guys, ano? Take note. Kasi, bakit? Nasa weekly chart tayo. Strong resistance guys. Diyan. Right here sa 3.4, no? 3.4 pesos. Yung ating resistance dito kay Benguet Corporation. So on support, so meron tayong support dito right here sa 2.45 pesos. Okay, so tignan natin guys, no? And sa moving averages, 50, 100, malayo, 200. Ayun, so fresh golden cross guys. Golden cross right here. No, ayan. So tignan natin, tapos kay Cloud, so medyo pataas na rin yung kanyang trajectory, diba? Ayan, so tingnan natin. And here, okay, top out na rin, tapos pull back right here. And kay MACD, since tayo ay nasa weekly chart, so possible bearish divergence to, no? Ayan, so medyo delikado to guys. Tapos lower highs din dito sa histogram. And here kay OBV, so medyo sell off siya right now. Sell off right now, no? Ayan, no? So nakabaluktot pababa. And I think tapos na po tayo sa ating mining and oil sector sa ating stock market, ano? Dito sa Pinas. So salamat po sa inyong pagtutok at panonood. See you po sa next video. Bye-bye.